Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Unknown Man, at shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, humigit kumulang 200 taon na ang nakalilipas sa lugar ng kilalang pinakasikat na sekta at ito ay ang Shaolin Temple. Tinanong ni Elder Hyoyo ang isang momhe kung ito ba ang batang kinukwento nito kamakailan lang, sinang-ayon na naman ito ng momhe, ayon pa dito na ang magulang ng batang ito ay binente ito para sa salapi, pero kahit papano ay pinalad ang bata na ito na mabiyayaan ng tenga ng Buddha. Natutuwa at napapahalakhak naman si Elder Hyoyo habang sinasabihan ang bata na mukhang kahit sa murang edad nito na 4 na gulang ay may naranasan na ito na mabigat na karma. Gayunpaman, mayroon kang maraming oras upang sanayin ang iyong katawan at ihiwalay ang iyong sarili sa mundo, kaya wag itong mag-alala pa, magiging maayos din ang lahat. Biglang lumapit si Elder Hyoyo sa bata at sinabihan niya ito na bibigyan niya ito ng pangalan para gunitain ang pagiging batang momhe, hanggang sa napaisip si Elder Hyoyo at sinabi nito na sa tingin niya na ang pangalan na Huashimpo ay babagay dito. Ang batang ito pala ay ang Monk of Empty Love na si Huashimpo, ang kasalukuyan leader ng Senado. Sa kasalukuyan sa kabilang banda ay natatakot at nagsisitakbuhan ang mga tao dahil sa mga paghabol ng mga nakatakas na bilanggo, at habang tumalon ng mataas ang isang bilanggo at papasugod sa tumatakbo ng mga tao ay napapatawan na lang ito ng malakas sapagkat matagal-tagal na din siyang hindi nakakarinig ng nagsisigawan at nagtatakbuhan ng mga tao. Samantalang habang inaalalayan ng mag-ina nitong tumatakas ay napapamura na lang ang isang lalaki sapagkat alam niyang katapusan na nila, subalit biglang may malaking kalasag ang humarang, kung saan ay nagawa ni Giho na harangin ang pag-atake ng bilanggo na tatama sana sa mga tumatakas na tao. Hindi na lang makapaniwala ang takas na bilanggo sa pagdating ni Giho, kahit na ang pamilya ay nagulat din sapagkat ang akala nila ay katapusan na nila, hanggang sa mabilis na sumugod si Giho papunta sa takas na bilanggo at makikita natin sa mga mata nito ang layunin na pumatay, hanggang sa inatake na ni Giho ito, hawak ang muka at sinubsob pabagsak sa sahig. Sinabihan na ni Giho ang mga tao na ang pinakamalapit na ligtas na lugar ay nasa silangan, kaya mas mabuting pumunta na ang lahat ng mga tao doon para sa mga kaligtasan ng mga ito. Nagpasalamat naman ang lalaki sa tulong na ginawa ni Giho sa kanila. Naiinis na lang si Giho at sa isip-isip nito na hindi niya inaasahan na ang sitwasyon pala ay mas malala pa kaysa sa inaakala niya, at saka nasaan naman ang grupo ng Heavenly Demon Slayers. Ang akala niya pa naman na ang mga ito ang humahawak ng sitwasyon na ito, ngunit base sa nakikita niya ay sobrang kalunos-lunos ang nangyari dito. Makikita natin si Miriam Highlord na inaalalayan ni Demon Gi at nalulungkot na lang ito nang makita ang mga wala ng buhay na mga tao na nakahandusay sa mga dinadaanan nila, kahit na si Demon G ay hindi na lang makapaniwala, kaya napapatanong na lang kung ano ang nangyari sa lugar na ito, bakit nagkaganito dito. Pinaliwanag ni Miriam Highlord na ang Heavenly Demon Slayer sa Jongjo ay nandirito para maging kanyang bodyguards. Kung titipunin natin ang lahat ng nakadeploy sa ibang mga rehiyon pabalik dito, sila ang bubuo sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Miriam Alliance. Ngunit sa halip, mayroon lamang kaming isang maliit na grupo dito upang protektahan ang isang mahina na Highlord. Ang mga nakatalaga dito ay malamang na hindi sapat upang harapin ang lahat ng nakatakas ng mga bilanggo. Ayon naman kay Demon Gi na kahit ganoon pa man, ito ay isang malaking lungsod kung saan ang mga mahistrado at ang commander ng rehiyon, at saka, kung ang mga ito ay tinuturing na bodyguards ng High Lord, hindi ba dapat na ang mga ito ay ang mga pinakamalalakas at mahuhusay sapagkat ang pinoprotektahan nito ay ang pinakamataas sa Miriam? Sinabi naman ni Miriam Highlord na kilala niya ng lubos ang pagkatao ni Master Doko, ang pinuno ng Heavenly Demon Slayer. Malamang ang monghe ay nailigaw ng landas si Master Doko, ngunit base sa pagkakakilala niya dito ay hindi ito sasang-ayon sa ganitong klaseng karahasan. Alam niya sa ngayon ay ginagawa ni Master Doko ang lahat ng makakaya nito sa ganitong sitwasyon para mailigtas ang mga tao, upang i-maximize ang limitadong lakas tao o kakaunting mga tauhan na meron siya ngayon. Malamang na gumamit siya ng taktika na nagsasangkot ng pagpapakilos ng mga tauhan nito mula sa labas papunta sa loob.
ngunit nag-aalala na sinabi ni Demonggi na kung ganoon ang taktika na gagawin ni Master Doko ay maaring, sinang-ayon na naman ni Merem Highlord ang iniisip at pinag-aalala ni Demonggi. Maaari na mahuli ni Master Doko ang karamihan ng mga takas na bilanggo, ngunit ang taktika na ito ay magtatapos sa pagkakaroon ng mas maraming casualties ng mga sibilyan. Ang pinuno ng Heavenly Demon Slayers ay hindi ang pinuno ng pagpapatupad ng batas, ginagawa niya ang pinaniniwalaan niyang para sa ikabubuti ni Jeongju pati na rin sa Merem sa kabuuan, at ang pagprotekta sa mga mamamayan ng Jeongju. Ito ay ang aking tungkulin bilang isang Merem High Lord. Kaya gumamit ng pangmalawakan na telepathy si Merem Highlord at sinabihan ng lahat na ang lahat ng lumalaban para sa kapakanan ng Jeongju pati na rin sa Merem. Ako si Jong Jegel, ang inyong Merem Highlord. Hindi na lang makapaniwala si Demonggi sa nasasaksihan niya. Hindi siya makapaniwala kung ginagamit ba ni Merem Highlord ang 6-point voice transmission technique, ngunit sa tingin niya na mas makapangyarihan pa ito sapagkat kinakausap ni Merem Highlord ngayon ang lahat ng tao sa lugar ng Jeongju. Kahanga-hanga na nagagawa ni Merem Highlord na makagamit ng ganitong kataas na antas ng teknik kahit na ang paralysis nito ay hindi pa lubos na nawawala sa katawan nito. Tinawag ni Merem Highlord ang pangalan ni Master Doko. Hindi naman makapaniwala si Master Doko pati ang iba pang miyembro ng Heavenly Demon Slayer, at napapatanong na lang si Master Doko kung si Merem Highlord ba ang kumakausap sa kanya. Tinawag din ni Merem Highlord ang gobernador ng county. Nagulat naman din ang gobernador dito at tinatanong niya ang mga mandirigma na pumuprotekta sa kanya kung naririnig din ba ng mga ito ang boses na naririnig niya ngayon, pati ang mga bantay ng lungsod, at commander ng rehiyon ay kinausap din ni Merem Highlord. Sa isip-isip ni commander ng rehiyon na ang boses na ito ang boses ng walang kapantay na henyo at ito ang Merem Highlord. Sinabi ni Merem Highlord sa lahat na ang sitwasyon na meron sila ngayon ay sobrang malala, kaya sana ay mapatawad siya ng mga ito sa kabastusan na ginagawa niya ngayon, ngunit sa sandaling ito, pinagkakaisa ko kayong lahat sa ilalim ng isang hanay ng utos, mangyaring sundin ang aking mga utos. Habang nasasaksihan ang kahanga-hanga na pinapakita ni Merem Highlord ay sa isip-isip ni Wyan na ngayon ay naiintindihan na niya ngayon kung bakit ito ang Merem Highlord. Napapahanga naman din ng husto si Hongyi dito, kahit na si Demonggi ay natutulala na lang habang nakatingin sa Highlord, samantalang si Gihu naman ay napapangiti na lang at sobrang proud sapagkat ang taong ito ay ang kanyang master. Sa kabilang banda naman ay tuluyan ng pinakawalan ng monghe ang pag-atake nito gamit ang daliri, samantalang napapasigaw na lang ng malakas si Soso dahil sa pagkakatama sa kanya ng pag-atake ng monghe, at sa lakas ng pag-atake ng monghe ay napatalsik na lang paatras si Soso dito. Lubos na nag-aalala naman si Yuseong habang nakikita niya ang nangyari kay Soso, gayunpaman ay hindi siya makapunta agad sa kinaroroonan ni Soso dahil sa napalibutan na siya ng mga taga-Shadow Hand. Buti na lang ay dumating si Ryohecho at nagawang seluhin si Soso kaya sinabihan niya si Yuseong na nagawa niyang masalo si Soso, subalit makikita pa rin natin ang pag-aalala ni Yuseong sa nangyari kay Soso. Habang nakatingin sa monghe ay nanggagalaiti na lang si Yuseong sa galit, subalit sinabi lang ng monghe na isang walang kwentang bata na tulad ni Yuseong na lumaban sa lahat ng posibilidad na maging ganito kalakas, isa lang ang posibilidad o maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag para dito, base sa pagkakaalam niya na sabi-sabi pa noon pang nakaraang daang taon na ang nakakalipas na may mayroong isang talaan ng lahat ng kapalaran at karma, at ito ay tinatawag na Akashic Records. Kung posible ba na nakita na ni Yuseong ang mundong iyon, naiinis naman na sinabi ni Yuseong na kung anong Akashic Record ang pinagsasabi ng monghe, sa isip-isip ni Yuseong na kung ano ang bagay na iyon, ayon naman sa monghe na ito ay ang isang lugar na walang simula, ito ay isang mundo kung saan ang lahat ng mga aksyon, karma, at ugnayan ng sangkatauhan ay naitala at iniingatan, isang lugar na makikita lamang ng mga nagising sa katotohanan. Tinitingnan ng ilan ang mundong ito bilang isang lumang libro, habang ang iba ay nakikita ito bilang isang espasyo na lampas sa mortal na mga hangganan, ngunit hindi ako naniniwala na nakita mo na ang mundong iyon.
Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at maging ang hinaharap ay makikita sa mundong iyon. Sa isip-isip ni Yuseong na ito ba ay katulad ng mga himala na aking naranasan? Kung ito ay nakikita bilang isang bagay na naiiba sa bawat tao, maaari bang ituring ang aking wristwatch of distortion o alinman sa mga phenomena na ito na naranasan na niya ay katulad ng Akashic Records na binabanggit ng monghe na ito? Sinabi ng monghe na imposible para sa isang batang tulad ni Yuseong na nakakita ng ganoong lugar, gayunpaman, pupurihin ko ang iyong matapang na pagsisikap sa paggawa ng lahat ng ito hanggang sa ngayon, napalaki naman ng mata si Yuseong sa mga sinabi ng monghe, hanggang sa napangiti na lang ito at napabuntong hininga sa mga katarantaduhan ng mga sinabi ng monghe, napansin naman ng monghe ang naging reaksyon ni Yuseong, at nagtataka ito kung bakit ganito peren ang kinikilos nito matapos ng lahat ng sinabi niya, nakangiti at mapang-asar na sinabi ni Yuseong na sandali lang, mukhang base sa mga walang kwentang pinagsasabi ng monghe ay ang tunog ng mga sinabi nito ay nagpapakita lang na hindi pere ng monghe nakikita ang mundo na sinasabi nito, napakunot naman ng muka ang monghe sa mga sinabi ni Yuseong, ayon pa sa ating bida na nakikita ang monghe ng lahat bilang isang pagkakatawang tao ng Buddha na umabot sa halos walang kamatayang estado, at kung umasta ito at ang tingin nito sa iyong sarili na parang ikaw ay isang Diyos, pero sa kaibuturan, alam mong masakit ang katotohanan di ba? Ikaw ay limitado lamang tulad ng ordinaryong mga tao lang din, nabuhay ito ng ganito katagal, ngunit hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan, napatahimik na lang ang monghe sa mga pang-real talk na sinabi ni Yuseong, at habang naghahanda si Yuseong ay sinabi nito na tulad ng sinabi niya kanina, nagulat naman ang Shadowhan sa nasasaksihan ng mga ito. Makikita natin na nagpalabas ng malakas na aura si Yuseong at nagmistulang malaking ahas at tigre ang aura nito. Seryosong sinabi ni Yuseong na siya ang magiging bad karma nito para sa monghe at paparusa sa lahat ng kasalanan na ginawa ng monghe sa mga nagdaang maraming taon ay sa mga gagawin pa nitong kasamaan. Nagagalit naman ang mga Shadowhan sa mga sinabi ni Yuseong at ayon dito na isang kapalastanganan ng mga sinabi nito na may kapalit na kamatayan. Ayon naman sa isa na huwag gagalaw si Yuseong kung saan man ito nakatayo ngayon, mabilis din sumugod ang isa pang Shadowhan para patayin ang ating bida. Samantalang naghanda naman si Yuseong at naglabas ng isang palakol sa kanan na kamay, at sa kaliwang kamay naman ay ang espada, hanggang sa ginamit na ni Yuseong ang teknik na 10-weapon demon style, quadruple weapon art first technique, rising snake downward tiger, kung saan direktang tinamaan ng malakas na pag-atake na ito ang mga taga-Shadowhan na pumipigil sana sa kanya. Habang naghahanda umatake ay sinabi ng monghe na sa tingin ba ni Yuseong na ang apat na walang kwentang sandata nito ay makakalaban sa lakas na meron siya. Nabahala naman si Yuseong nang makita ang ginagawa ng monghe at nararamdaman niya ang malakas na killing intent nito, hanggang sa pinakawalan na ng monghe ang marami at malalakas na pag-atake nito papunta kay Yuseong. Sinusubukan naman ng ating bida na maarang ang maraming pag-atake na ito, subalit sa sobrang dami at bilis ng pag-atake na ito ay may nakakalusot at tumatama sa kanya. Bigla naman umatake si Soso papunta sa monghe gamit ang Ring of Senota, at dahil sa pag-atake ni Soso ay napahinto sa patuloy na pag-atake ang monghe na labis na kinainis ng monghe ito, at habang patuloy na umaatake si Soso, ay malakas na sinigaw nito kay Yuseong na ngayon na ang tamang pagkakataon, kaya mabilis na gumalaw na si Yuseong para sugurin ang monghe. Napansin naman ng monghe ang bilis ni Yuseong at makikita natin sa hitsura nito na hindi man lang ito nababahala sa papasugod na si Yuseong. Habang papasugod ay sinabi ni Yuseong na huwag ng monghe maliitin ang apat na sandata na gamit niya ngayon, dahil ang apat na sandata na ito ay makapangyarihan. Ang apat na sandata na gamit niya ay ang pruweba, sa aking hindi mabilang na mga karanasan, na pagdaan na mahirap, at paglaban sa mga makapangyarihan. Ang sandata na ito ay magpapatunay kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin siya, kaya walang karapatang ang monghe na maliitin ang mga ito. Makikita natin na nakalapit na si Yuseong sa monghe at maglulunsad na ng pag-atake,
Gayunpaman ay makikita natin sa monghe na hindi man lang ito nabahala at nagpakawala lang ng maraming pagpitik sa kawalan, kung saan ay hindi na lang makapaniwala si Yuseong sapagkat dahil lamang sa pag-atake ng monghe na ganoon ay agara na naputol ang espada ni Hisayoshi Edogawa, nagpatuloy pa ang monghe sa pagpitik sa kawalan habang sinasabi pati ang espadang basura na ito ay wawasakin niya, kaya makikita natin na mabilis na nawasak pati ang palakol na sandata ni Yuseong na may Jade of Disorder, hanggang sa mayabang na sinabi ng monghe na pati ang mga bagay na ito ay matuturing na karma. Subalit biglang nanlaki na lang ang mata ng monghe nang maramdaman niya na may tumusok sa kanya, bumulwak na lang ang mga dugo ng magawa ni Yuseong na matusok ang paa ng monghe. Makikita natin na ginamit ni Yuseong ang isang punyal para itarak sa paa ng monghe, kaya ang paa ng monghe ngayon ay patuloy na bumubuhos ang maraming dugo. Sa isip-isip ng monghe na isang punyal, paano at saan nanggaling ang punyal na ito? Makikita natin na tumalsik at nagpaikot-ikot sa ere ang espada na may Jade of Disorder ni Yuseong, kasabay ng pagbagsak ng espada na may Jade of Disorder ang pagbagsak din ng mga iba pang natitirang mga Shadow Hand. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na ang mga taong nakatingin lang sa malayo ay laging hindi nakikita kung ano ang nasa harap nila. Kumusta sa pakiramdam na maranasan at makatikim ng sakit muli sa loob ng mahabang panahon, bastardong monghe?